Anak, okay ka lang? Pag-aalala ni Mang Rolly nang muli itong mapatingin. Simula sa araw na to, kung tinuturing mo pa kaming mga anak, huwag na huwag mo kaming lalapitan dito sa school. Matigas na salita ni Jonah patungkol dito. Nakakahiya ka. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! 7 million? Nanlalaki ang matang pagkabanggit sa panganay na anak na si Cindy. Oo. Ang 7 million sa bangko ni Mr. Rolly Villaverde ay mapupunta sa anak-anakan niyang si Ray Ronquillo, 31 years old. May asawa ito, 3 anak na libreng makakatapos sa Universidad ng Syudad, kasama ang tuition fee, uniform at kung ano-ano pa. Pagkaklaro pa ng attorney. What? On Cindy's disbelief. Naghirap kaming itaguyod ang mga sarili naming mga buhay. Tapos without our knowledge, mayaman palang itay. I can't believe this. Parang batang pagmamaktol pang panganay na anak. What do you know about this? Pagmamaldita pa ni Jonah nang tumingin ng masama kay Ray. I am sure alam mong lahat ng ito. Pineperahan mo sa itay. Kaya hindi mo na nilubayan na kunwari nagmamalasakit ka. Pero ang totoo, may hidden agenda ka. Alam mo ang lahat ng ito. Oportunista. Mataas na tono ni Jonah. Wala kaming alam dito. Mahirap lang kami. Pero ni minsan, hindi kami humingi ng kapalit kay Mang Rolly. Dahil alam naman naming ni Singkong Duling hindi niyo mabigyan ng sarili niyong ama. Pag-hysterical ng asawa ni Ray. At si Ray naman ay pilit na pinapakalma ang asawa. Ang totoo ay walang sino man ang nakakaalam nito maliban sa yumaon niyang ama. At ako na attorney niya. Hayaan niyong basahin ko sa inyo ang kanyang iniwan na letter. At sabay pagbuklat pa nito ng letter na galing sa envelope. Hindi na kailangan. Dali-daling tumayo magkapatid. Ano pa bang dapat naming marinig? Buong buhay namin. Akala namin mahirap kami. Nagtiis kami na nagtago sa iba't ibang tao at nagpretend na may kaluwagan sa buhay. Kahit na alam naming salat na salat kami sa buhay. Nagpamilya siyang mahirap at namatay siyang mahirap. Unbelievable. Paghilamos pa ni Cindy sa mukha niya at napadako ang mga mata nito kay Ray. Nag-alaga lang kayo sa tatay ko. Instant milyonaryo na kayo. Tapos kaming mga anak. Eto, ang dami pang habilin at dapat gawin para makuha namin ang para sa amin. Yung totoo, Ray, anak ka ba sa labas ng tatay ko? Paniningkit pa ng mata ni Cindy. Habang si Jonah naman ay iyak na iyak at panay alo sa kapatid. Tama na ate, alis na tayo. Hindi ko kasalanan kung mas naramdaman ni Uncle Rolly ang pagmamahal ng isang anak sa akin na dapat kayong gumagawa. Mariing pagsagot pa ni Ray habang kitang-kita sa mukha nito ang pagkapikon sa tinura ng babae. Nag-iwan ng letter si Mang Rolly na nagsasabing lubos siyang nalulungkot na mas naging mahalaga pa sa 2 anak na babae ang buhay sa city at piniling kalimutan at pabayaan siya bilang ama. Alam niya sa sarili niyang hindi naman niya ito binigyan ng tamang yaman na laan dapat sa kanila, ay hindi naman niya ito pinabayaan. Tuloy-tuloy pa din ang allowance nila nang hindi nagtatanong kung saan nakukuha ng matanda ang mga ito. Hindi nagpapigil ang 2 magkapatid sa paglabas sa kwartong iyon kung saan sila kinausap ng attorney nila kasama ang pamilya ni Ray. Isang araw lang matapos ilibing ang bangkay ni Mang Rolly, aabot ang pasasalamat ni Ray sa biyayang yon para sa kanyang pamilya.
Sino nga ba naman ang mag-aakalang ang kapitbahay na pinagmamalasakitan niya lamang ng dahil sa awa ang siyang magbibigay sa kanila ng kaginhawaan? Ngunit tila malinaw kay Ray kung bakit mas pinili niya ang simpleng buhay kaysa magbuhay mayaman, gaya na nasa isip ng mga anak. Alam niya kung saan nanggaling ang kanyang mga kababata, pero sa pagkakakilala niya kay Mang Rolly, mahalaga sa kanya ang pinagsisikapan ng bagay-bagay kaysa manghingi lamang. Ayaw din niya ng komplikadong buhay, gaya daw ng sa mayayaman. Hay nako Ray, punong-puno ng pagkukunwari ang buhay mayaman. Madaming mga taong nandyan lang hindi dahil sa'yo pero para sa yaman mo. Gusto mong malaman ng totoong nagmamahal sa'yo? Humarap ka sa kanila na walang-wala ka. Dun mo makikita ang totoo. Pagsabi pa niya. Isang ngiti lang ang naiganti niya sa mga tinura ng matanda. Yan ang tangi niyang naaalala. Ilang mga kurap pa ng kanyang mga mata at nanumbalik ang lahat ng nakaraan. Ikaw ang the best na tatay in the whole world. Sabay pag-akapan ng panganay na anak ni Mang Rolly at paghalik naman ng bunso sa pisngi nito. Habang naghahanda naman ang pagkain sa hapagkainan ng asawa nitong si Aling Cherry, isang larawan ng masaya at buong pamilya ang laging nakikita ni Mang Rolly. Yan ang tila isang sirang plakang paulit-ulit na rumirehistro sa memorya ng matanda sa tuwing naaalala ang mga anak. Nakausap mo na ba ang mga anak ko, ha? Dadalaw na ba sila sa akin? Wala sa loob na pagtatanong nito, habang tinignan ng sarili sa salamin at nagpalatada ng buhok. Angkol, malapit na! At tatawa-tawa pang lumapit si Ray papunta rito at inakay na paupuin. Nang umupo na ito ay binigyan pa ito ng notebook na malaki at ballpen at hinimas-himas ang likod ng matanda. Darating din po sila. Konting oras na lang. At muli itong umiti. At nagsimula na muli ang matandang magsulat ng mga letra at makabuo ng mga iniisip niya. Paminsan-minsan pa ay nagdodrawing pa ito ng parang bata. Marami ng mga bagay ang hirap ng alalahanin ni Mang Rolly. Nag-uulyanin na ito at hindi na normal ang ibang mga kilos paminsan-minsan. Kaya naman pinilit ni Ray na ipaserok sa bayan ang mga picture ng mga taong mahalaga para sa matanda. Pinagkasya na lamang niya ang kaunting pera para dito. Tulong na lamang nila dito na ngayon ay may sakit. Naging mabuting kapitbahay naman si Mang Rolly sa kanila. Nang wala pa itong sakit at sabi pa nga ng kanyang ina, ay madalas na nagbibigay pa ito ng baon para sa pag-aaral niya. O hindi kaya'y ipinapasyal sa Maynila kung may pagkakataon para makita niya mismo ang mga kababata. Hindi siya tinuring na iba ni Mang Rolly. Marahil ay dala ng naghahanap ito ng kalinga ng anak, maliban sa wala rin siyang anak na lalaki. Muli ay tinignan ni Ray ang kabuuan ng bahay na tinutuluyan ng matanda. Maraming notes na nakadikit sa dingding o kaya naman ay mga pictures ng asawa at anak nito. Uncle Rolly, ito si Cindy, ang panganay ninyong anak. Ito naman si Jonah, ang bunso ninyo. Natatandaan mo ba sila? Habang itinuturo niya ito isa-isa. Ito ang pangkaraniwang tanong niya sa matanda. Kadalasan ay nakakatanda pa ito, pero habang tumatagal ay pabawas ng pabawas ang memorya niya sa mga bagay-bagay. Minsan ay tumatawag ng pangalan ng kung sino, o minsan naman ay hindi niya natatandaan ang sariling pangalan niya. O paminsan-minsan ay meron na itong delusion. Muli ay kinuha ni Ray ang mumurahing cellphone sa kanyang maliit na eco bag na dala-dala na may kaninang dalang pagkain. Jonah, bungad ba nito? Lumalala na ang sakit ng Uncle Rolly. Baka naman pwede niyong dalawin at madalas kayong hinahanap. Pakiusapan nito. Nilingalinga pa ni Ray ang paningin sa kabuuan ng kubo. Natulo na ito sa gilid sa tuwing umuulan. Kaya naman lagi niyang nilalagyan ito ng timba para sumapong sa tubig ulan mula sa bubong. Matanda na si Mang Rolly. Siguro ay mga 70 years old na ito.
At alam ni Ray na hindi na ito dapat maiwan pang mag-isa sa kubong yon. Ngunit wala din siyang magawa at may sarili din siyang pamilya na dapat asikasuhin at maliliit pa ang kanyang mga anak. Malapit-lapit lang naman siya dito, kaya lagi niya na lang daw itong dinadalaw sa pool na nagkaisip siya. Mabait na tao si Mang Rolly kahit pa noon pa man. Wala ni isa man itong nakaaway sa lugar nila. Kahit mahirap ang buhay, madalas pa itong mamigay ng mga tanim nito sa amin o mga kapitbahay. Ngunit magkagayon pa man, hindi siya naging maswerte sa kanyang pamilya. Maraming beses na nagkasakit si Mang Rolly, pero ni minsan ay hindi nila naisipang dalawin ang sariling ama. Ni kausapin man lang ito. Nakailang tawag na nga ba siya sa mga anak nitong mga babae? Ngunit isa pa din ang resulta. Ang totoo ay napagod na rin siyang kontakin pa sila dahil dinededma lang siya ng mga ito. O hindi kaya pagsasalitaan ng masama, ngunit patuloy pa din siyang nagbabakasakali. Sino yan? Tanong ng isang babae sa kabilang linya. Si Ray, yung kapitbahay natin sa probinsya, Ate Cindy. Pabulong na sagot pa ni Jonah kahit na tinakpan pa nito ang mouthpiece ng phone. At gaya ng inaasahan, pagkaputol ng linya, ang kasunod nito. Muli niyang sinulya pa ng matanda at tila namuo ang mga tubig sa kanyang mga mata sa sitwasyon nito. Kitang-kita niyang hinahalik-halikan pa ng matanda ang mga larawan ng mga anak nung ito ay bata pa, habang inaayos niya ang mga laruang pambata na ayon sa kanya ay mga paboritong laruan ng mga yon. Hindi lang basta kapitbahay si Ray, isa siyang buhay na saksi sa buhay ni Mang Rolly. Kababata niya sina Cindy at Jonah, at sa madaming pagkakataon, naging magkalaro at magkaklase sila. Naaalala pa niya na nag-janitor ang Uncle Rolly sa school na pinapasukan nila pare-pareho. Madalas ay galit si Cindy sa tuwing lumalapit ang ama nila sa kanila. Sa araw na yon, ay tuwang-tuwang nakaabang si Mang Rolly sa kantin at hawak-hawak ang dalawang Tupperware ng ice cream na sa magkabilang plastic. Hindi ice cream ang laman ng mga iyon, ngunit masarap na adobong manok at sinangag na hinalo sa sauce ng adobo. Alam na alam ni Mang Rolly na paborito ito ng mga anak niya. Kaya naman maaga siyang nagising para makapagdala sa school ng paborito nila. Hinabol pa niya si Jonah para iabot ang pagkain, kahit naramdam niyang tila iwas ito sa kanya. Nang makita ito ni Cindy, ay hinawakan niya si Jonah sa braso at naglakad palayo. Di ba sabi ko sa'yo kapag nakita mo si Itay, huwag mong kakausapin? Singhal pa ni Cindy sa bunsong kapatid na si Jonah habang pinong-pino nitong kinukurot ito sa tagiliran. Hinablot niya si Jonah patungo sa gilid ng gusali nang makitang napilitang kausapin ng ama. Hindi na ate, mauulit. Habang hinihimas ni Jonah ang balat na natuklap sa kurot ng kapatid. Alam na alam ng buong eskwelahan na magkapatid tayo. Tapos ang lakas-lakas ng loob mong ipangalandakan na tatay mo siya. At lumingon pa ito. Pakaliwat kanan pa dito at bumulong. Tatakbo akong president sa student council. Tapos malalaman lang nilang tatay ko, janitor? Bigyan mo naman ako ng kahihiyan, Jonah. Magtanda ka nga. Opo ate. Opo ate. At sabay takbong paalis nito. Mula sa likod ng gusali ng eskwelahan, naabutan nito ni Mang Rolly at hinawakan ang braso ng bunsong anak. Ba't namumula ka, bunso? Maamong pagtatanong pa nito. Okay ka lang ba? At hinawakan pang magkabilang pisngi nito at kinapa ang leeg at noo para makasiguro na hindi ito nilalagnat. Tiningnan lang ni Jonah ang ama mula ulo hanggang paa na napansin naman ng kanyang ama, kaya dali-daling inalis ang maruming kamay nito sa mukha ng anak at tila nahiya. Kaya naman yumuko ito matapos at nagpunas ng kamay sa t-shirt na tila nag-iba na ang kulay. Nakagumang tsinelas ito at madumi ang mga kuko kakabungkal ng lupa sa likod ng eskwelahan. Madalas ay nangingitim pang damit itong puti dahil sa kung ano-anong pinagagawa sa loob ng eskwelahan. Minsan ay nagtatanim,
Naglilinis ng ground o nagbubungkal ng lupa. All around ang gawain niya dito. Hindi niya ugali ang magreklamo. Kahit na putik-putik pa, tatrabahuin niya ito. Nanlilimahid, mabaho, maitim at sunog sa araw. Marumi ang mga kuko. At kadalasan ay amoy grasa pa ito o kasilyas, dala ng taga-ayos ng umaapaw na toilet sa public restroom ng eskwelahan. Tama ngang ate. Ni minsan ay hindi nangarap ng mataas ang etay. At ni minsan hindi niya naisip kung anong iisipin sa kanila ng mga kaibigan nila dahil sa hindi man ito presentableng tignan sa iba. Nakakadiri. Nakakahiya. Unti-unting tila nagliyab ang damdamin ng pagkamuhi ni Jonah para sa ama. Pakiramdam niya ay kumapit sa kanya ang di kaaya-ayang amoy ng ama. Malinaw na para sa kanya kung bakit mas pinili pa ng sarili niyang ina ang sumama sa ibang lalaki kesa pangatawanan ang kanilang pamilya. Walang matinong trabaho ang itay at higit sa lahat, hindi presentableng tingnan. Ni hindi ito makaharap sa ibang tao. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ako masasaktan ng ate Cindy tulad nito. At hindi ako mawawalan ng ina na sana'y patuloy na nag-aalaga sa amin. Hindi sana tayo ipinagpalit kung matino kang asawa. Ito ang bagay na sumanggi sa isip niya habang titig na titig siya sa ama. Anak, okay ka lang? Pag-aalala ni Mang Rolly nang muli itong mapatingin dito. Tuloy-tuloy na tumulo ang mga luha ng bunsong anak at tikom ang mga bibig na nakatitig sa mata ng ama. Mga tinging ng uusig. Mabibigat pa ang paghinga ng dalaga. At sa wakas ay namutawi na sa bibig nito. Simula sa araw na to, kung tinuturing mo pa kaming anak, huwag na huwag mo kaming lalapitan dito sa school. Matigas ang salita ni Jonah patungkol dito. Nakakahiya ka. Tila natulala ang amang si Rolly sa narinig mula sa anak. Nasaktan siya sa mga tinura nito at nabigla. Kaya naman mabilis na dumapo ang kamay niya sa mukha ni Jonah. Nadaglian naman niyang pinagsisihan at humingi ng sorry ng tuloy-tuloy. Tuluyan ang umalis ang bunsong anak na babae matapos ang insidenteng iyon. Habang naiwan naman si Mang Rolly na hawak-hawak ang baon na hinanda niya para dito. Walang nagbago sa pakikitungo ng mga anak sa ama at habang lumalaon ay mas naging matindi pa ang ama nito. Nakatapos sila ng high school at lalong nagpakalayo-layo sa ama. Minsan lang nila pinupuntahan ng ama sa city kung saan sila nag-apartment kasama ang kanika nilang mga kaibigan. Namuhay sila ng marangya kahit na hindi ganong kalaki ang sahod nila. Gustong-gusto nila na sumabay sa mga kaibigan nilang kahit papaano ay may kaya sa buhay. Hindi katulad nilang kung hindi pa mag-student assistant o kaya mag-working student ay wala pa silang maipambabayad sa mga bills nila pare-pareho. Minsan ay pinapunta nila ang ama, ngunit hindi para magkita-kita, kundi para manghingi ng pera. Mag-staycation daw sila kasamang mga kaibigan. Ngunit wala naman silang ganun kalaking halaga, kaya naisipan nilang magpadagdag ng allowance mula sa ama. Isang pagkatok ang narinig ni Cindy sa pinto. Hinaan niyo yan! Na ang tinutukoy ay ang speaker na naka-full volume sa loob ng apartment nila. Madami ang alak at amoy usok ang buong lugar, dala ng kakahit-hitbuga ng mga ito sa loob ng apartment. Partner-partner ang mga tao at lahat ay may espiritu na ng alak sa loob ng katawan. Masayang binuksan ni Cindy ang pinto at tila biglang ninakawan pa ito ng pagngiti nang makita ang sariling ama. Bigla pa itong sumimangot habang bahagyang niliitan ang uwang ng pinto. Anak! Masayang bungad pa nito sa kanya. Asan ang kapatid mo, si Jonah? Sunod-sunod na tanong nito. Mukhang may simple kayong handaan ah. Dala ko ng pera ng kailangan niyo at regalo ko kay Jonah. Sabay pakita pa nito ng hawak-hawak sa magkabilang kamay. Muling lumingon si Cindy sa loob ng apartment at hinarap ang ama. Kinuha ang sobrang hawak-hawak ng ama at tiningnan ang lamang pera sa loob. Lasing si Jonah at sinulyapan pa niya ang regalong dala-dala ng ama.
Buko pie? Hindi siya nakain yan. At tila parang ikinalungkot pa ni Mang Rolly ang narinig. Malaki na nga ang pinagbago ng mga anak. Ang dating simpleng buko pie na paborito nila ay biglang kakaayawan nila pagdating ng panahon. Sino yan, babe? Tanong ng lalaki mula sa loob at yumakap sa likod si Cindy. Ay wala. At napahinto si Cindy at tumitig sa ama. Dineliver ko lang po tong buko pie. Sabay pag-abot ni Mang Rolly ng pie sa nobyo ng anak. Ay, paborito ko po ito. Masarap to, babe. Masayang pagyayabang ng lalaki. Marami pong pagkain sa loob, Manong. Gusto niyo po bang kumain muna? Pagmamagandang loob pa ng lalaki. Babe, wag na nga tayo magpapasok ng iba. Pagsaway pa ni Cindy na hindi naman inintindi ng nobyo. Kunin niyo na po ito, oh. At pilit na ibinigay ang malaking slice ng pizza sa kanya. Salamat. Matapos tanggapin ni Mang Rolly ang slice ng pizza at tubig, nagpakita pa siya na kinagatan niya ito. Ngumiti at naglakad palayo. Hindi niya na napigilan ang pagtulo ng luha sa kanyang mga mata, habang pilit nang umingiting humakbang palayo sa bahay ng sariling anak. Miss na miss niya ng kanyang mga anak, at hindi iyon maipagkakaila. Ang huling kita niya sa mga ito ay nung nagbenta siya ng minanang lupa sa bukid. Ang lupang ito ay minana niya sa kanyang mga magulang na matagal niya nang pinalago at pinakinabangan. Mga anak, pumarinig kayo ng mabilis at may parte kayo sa lupang ibinenta ko. Ang text na ipinatype na lamang ni Uncle Rolly kay Ray. Huwag kang mag-alala, Ray. Hindi ka mawawalan. Magbibigay din ako sa'yo para naman may panimula ka din. Ay naku, Uncle, wag na po. Pagtanggi pa niya. Hindi pwede. Sa lahat ng meron ako, hindi ka mawawalan. Pagpupumilit pa ng matanda. Nabigyan ng kaunti si Ray ng mga panahong yon, kahit pilit na tumatanggi ang binata. Kamusta, Ray? Bungad ba ni Cindy habang nagsindi pa ng sigarilyo at naghit-hit buga ito sa harap nito. Walang salitang namutawi kay Ray. Balita ako may parte ka pa sa lupa ah. At napaismid ba siya? No wonder kung bakit tuwang-tuwa kang samahan ng itay. Sabay tawa pa nito at tapo ng makahulog ang tingin. Tell me, may mamanahin pa ba kami kay itay? Sarkastiko pa nitong pagbanggit habang nakatingin kay Ray na walang kakurap-kurap. Sasagutin niya sana ng pabalang ang panganay na anak na si Cindy, ngunit nawaglit na ito sa isipan niya nang makita ang pagdating ni Mang Rolly. Ano pang ginagawa niya dyan? Masiglang pagtanong ni Mang Rolly. Kumain na tayo. May lechon manok ako na binili ko pa sa bayan. Ihado akong masasarapan kayo sa hapunan. Iyon ang araw na hindi makakalimutan ni Ray. Sa unang pagkakataon, nakita niyang masayang-masaya ang matanda. Yung saya na parang binili niya mula sa kanyang mga anak. Na kung hindi pa siya magbibenta at magkapera, ay hindi pa niya mararamdamang may mga anak siya. Matapos nun, ay hindi na nagpakita pa ang mga anak. Kahit na anong pangungulit pa nito sa telepono. Naubos na ang load niya kakakonekta niya sa mga ito. Nang minsan na lumulubahan na ng tuluyan ang kalagayan ng matanda, ay hindi na natiis pa ni Ray na pumunta ito sa city para kausapin ang mga anak ni Uncle Rolly. Alam niyang kailangan niya nang gawin ito dahil kitang-kita niya na ang pagbagsak ng katawan ng matanda. Uncle, dadaan lang ako ng bayan ha. Bibili lang ako ng paborito mong tinapay doon. Pagpapaalam pa niya dito. Babalik ka ha, huwag kang tutulad sa kanila. Tunog pagmamaktol pa niya. Simpleng tagubilin lang yon mula sa kanya, ngunit para siyang dinurog sa paalalang iyon. Marahil ay hindi na maayos ang mga alaala niya, pero mas bumalik sa kanya ang hinanakit kaysa sa saya. Hindi nga ata naging masaya si Mang Rolly sa buhay niya. Konklusyon ni Ray. Pipilitin kong kausapin ang masinsinan ng mga anak. Baka sa pagkakataong ito ay makaisip na sila na magpakaanak sa ama nila.
Mabigat ang mga paa ni Ray na lumuwas ng city ng mga oras na yon. Pero positibo siyang magagawa niya ng paraan na pumayag ang mga anak na muling umuwi. Sa kasawiang palad, hindi siya hinarap ng magkakapatid. Inabot na siya ng gabi doon kahihintay na baka labasin siya ng mga ito. Ngunit na imbes na silang humarap, mga barangay tanod ang kumausap sa kanya at gusto siyang imbitahan sa barangay dahil may tumawag daw at inirereklamo siya. "Mga boss, kailangan ko pong umuwi. May alaga po kasi akong matanda na guulyanin na." Malungkot na pagpapaliwanag ni Ray. Nakailang oras na siya simula nang dinala sa barangay hall pero hindi yun naman nag-appear nagreklamo kaya pinauwi din siya makaraan ng ilang oras. Hindi siya mapakali sa araw na yon at talaga namang nag-aalala siya sa mga taong iniwan niya at ginabi na nga siya sa daan. Ilang oras din ang biyahe papunta sa city at pabalik. "Naku, alanganin ka iho." Sabay tingin sa orasan nang napagtanungan niya. "Nakabiyahe na ang huling bus eh. Balikan na lang siguro bukas ng 4:00 ng umaga." Sabi pa ng kausap niya. Tila nanlambot si Ray sa narinig. Nagpalingalinga pa siya sa lugar ng pinaghihintayan niya. Madaming upuang available sa bus station. Pwede naman ata siyang doon na lang maghintay. Sa pantahan niya. Muli ay dinukot niya ang telepono sa bulsa niya. Patay na ito at malabong mabuksan pa ng pilit. Maliban sa nagloloko ang phone niya ay talaga namang gamit na gamit ito. Kakatawag sa magkapatid. Nalobat na lang siya sa kaka-miss call sa mga ito. Kamusta na kaya ang pamilya niya? Si Uncle Rolly kaya ay nakakain na? Hindi niya maalis ang pag-aalala sa mga naiwan niya, lalo na kay Mang Rolly. Mas lalo pa itong nakakapag-alala dahil lumalala na ang kondisyon nito. Pihadong mahihirapan ang kanyang asawa dahil nagdadalang tao ito. Isang buntong hininga na lang ang pinakawalan niya. Hoping na sana okay ang lahat. Pinagpag niya ang body bag nito na dala-dala at ginawang unan pansamantala habang nakaupo. Nalimpungatan na lamang siya nang marinig ang pagtawag ng konduktor. 4:00 na pala. Nakalam na ang sikmura niya habang nakatingin sa ibang pasaherong may daladalang cup noodles o skyflakes. Lalo pang sumidhi ang pakiramdam niya nang nakaamoy ito ng kape. Binilang niya ang pera niya sa pagbabaka sakaling may pangkape pa siya, pamawi sa labig ng hangin. Ngunit hindi nasasapat ang daladala niyang pera. Mag-aalas 8 na ng umaga nang nakauwi siya at nabigla siya sa dami ng tao sa bahay nila. Isang mahigpit na yakap ang sumalubong sa kanya mula sa kanyang asawa. Humagulgol ito at hindi makapagsalita. "Anong meron?" Takang pagtatanong nito. Ngunit mas lalo lang humagulgol ang babae na siyang inagaw naman ang atensyon ng anak na lalaki. "Itay! Itay!" Humahangos pang pagtakbo ng anak niya. "Ang Lolo Rolly! Nahit and run!" At sa oras na yon ay para siyang nawala ng tamang ulirat. Nabingi siya sa samot-saring sinasabi ng mga taong nakapaligid sa kanya. Ang mga ingay ay nagmistulang tunog batingaw na lamang. Ang bawat pagtapak niya ay tila hindi niya na pinapasayad pa sa lupa. Tumatakbo siya na ang nasa isip ay lihim na humihiling na sana ay hindi pa huli ang lahat. Kitang-kita niyang may nagkukumpulan sa kalsada. Kanya-kanyang bulungan at panghahatid ng awa sa katawan na naroon. Nakahandusay ang katawan ni Mang Rolly. Duguan. Tila pa wala na ng malay. Hirap na ang paghinga. Ngunit pilit pa rin idinidilat ang mga mata nang marinig ang boses niya. "Uncle Rolly?" Garalgal kong boses. Dumilat ito ng bahagya at iniangat ang kamay na nag-aanyaya ng paglapit. Walang pag-aalinlangan na lumapit ito sa matanda na parang bata. Hinawakan ang kanang kamay sa laging ginagawa ng matanda at tuwing alam nitong nakakaranas ito ng takot o pag-aalala. "Hintay ka lang. Kapit ka lang. Hihingi tayo ng tulong." Habang tuloy-tuloy na tumutulo ang mga luha ni Ray.
Hinawakan lang ni Mang Rolly ng dalawang kamay ang kamay ni Ray. Tinapik-tapik niya iyon at ngumiti. Salamat. Hirap na pag-uusal pa ng matanda sa harapan ni Ray at unti-unti nang bumitaw ang kulubot na kamay ng matanda sa kanyang bahagi ng katawan. Nasaksihan din ni Ray ang unti-unting pagpikit ng mga ito na para bang sa palagay ni Ray ay namamalikmata lang siya. Nasaan ang ambulansya? Nasaan na? Nasaan na? Galit na pagsigaw pa niya sa mga taong nakikiusyoso lang habang pinilit niyang buhatin ito at yakapin. Si Mang Rolly, ang dating kapitbahay lang nila, ngunit nagbigay buhay at halaga sa pagkatao niya. Wala na siyang dadalawin araw-araw para kamustahin, para hatiran ng biskwit na paborito nito. Wala nang matandang magsusuot ng pantalon bago ang brief. Ang nag-iisang taong nagpatunay na pwede mong pagmalasakitan ng iba kahit hindi mo pa ito kadugo. Ilang beses nga ba itong tumayong ama-amaan niya sa oras na nauulila siya? 1, 2, o higit sa bilang pa ng mga daliri niya. Minahal niyang matanda ng walang hinihinging kapalit. Pero sa kahuli-huli ang alaala na meron ito, ibang tao at ang mga mahal niya sa buhay pa din ang nasa isip ni Mang Rolly. Muling nanumbalik si Ray sa kasalukuyan. Nakayukyuk na lamang ito sa lamesa. Wala nang lahat. Wala nang attorney. Wala na rin ang mga anak ni Mang Rolly. Siya na lamang ang natira at ang abo ng yumaong kapitbahay. Ang kapitbahay na nagpabago sa buhay nila pare-pareho. Milyonaryo na siya. Mayaman na. Dapat ay masaya siya at nagdidiwang. Pero damang-dama niya ang sakit sa kanyang dibdib. Hindi lang isang kapitbahay ang nawala sa kanya. Isang ama. Isang ama na minahal siya ng higit pa sa isang totoong anak. Salamat. Salamat po. Paulit-ulit nitong sambit sa urn kung nasaan nilagak ang abo. Yakap-yakap niya ito at humahagulgol palabas. Makalipas ang 7 taon, 7 taon na din mula nang namatay ang tatay nila Cindy at Jonah, dismayado ang dalawang magkapatid sa ama at hindi nila ito ni minsan ipinagkaila. Ngunit sa kabilang banda ay nagsisi sila na malaki ang pagkukulang nila rito. Wala silang alam sa kung paano nila mapapalaki ang maliit na lupang naiwan at ibinilin sa kanila ng ama. Kaya naman nilakasan na nila ang loob nilang humingi ng tulong kina Ray. Hindi naman sila pinabayaan ng pamilya nito. Matapos ang lahat ng nangyari at sama ng ugali na ipinakita ng magkapatid, tinulungan ni Ray ang magkapatid kung paano dapat alagaan ang lupang minana ng ama nila sa kaluluhan pa. Nagtanim sila dito at nag-aral naman si Jonah ng mga bagong technology para sa agrikultura. Lumago ang lupa at pinasok na rin ang pag-export and import ng iba't ibang bunga ng pananim nila. At mula doon ay bumili pa sila ng lupain na ibinenta o isinangla sa kanilang magkakapatid. Ito na lamang ang natitirang alaala ng ama. Kaya naman gano'n na lamang ang pagsusumikap nila na papaunlad ito. Naging regular din silang nag-sponsor sa Bahay-Bahayan Foundation, kung saan regular silang nagbibigay ng mga pangangailangan ng mga matatandang iniwan ng pamilya. Linggo-linggo silang nagvo-volunteer dito na mag-alaga ng mga iilang matanda na may iba't ibang ugali at tantrums. Masaya sila sa kanilang ginagawa. Nakita nilang masarap din palang paglingkuran ng mga matatandang katulad nito. Sa kanilang puso ay nagkaroon sila ng kaunting panghihinayang na hindi nila nabigyan ng pagkakataon ng kanilang mga sarili na maging anak sa kanilang ama. Naisip din nilang napakaswerte ni Ray dahil nakilala pa niya ng lubusan ang sarili nilang ama. Every month ay nagpupunta sila kung saan nakalibing ang abo ng kanilang ama. Doon sila humihingi ng tawad ng paulit-ulit sa mga bagay na hindi nila nagawa. Sa puso nila, naiintindihan nilang wala na silang mababago sa nakaraan. Pero handa nilang gawin ang munting hiling ng ama na akala nila noong una ay pabigat at mahirap.
Oh, attorney, ba't napadaan ka? Matapos mamigay ni Cindy ng mga damit sa Home for the Aged, gulat na gulat pa ito at namimilog ang mata. May problema ba? Pwede ko ba kayong makausap ng masinsina ni Jonah? Mahinang pagtugon pa nito. Pwede naman po, sagot naman ni Jonah. Tumungo sila sa isang kwarto na walang tao at dahan-dahan na isinara ang pinto. Tungkol po ba saan ito? Panimula ni Cindy. Buksan niyo ang envelope, sabi ng abogado. Binuksan ni Cindy unti-unti ang envelope at napatulala. 20 million? Pabulalas pa ni Jonah nang bulaktatin ang envelope at siya na ang tumingin. Hindi niyo pa binasa ang unang kopya ng dokumento na ibinigay ko sa inyo pagkamatay ng tatay ninyo? At salita niyang tiningnan ng mga ito. Since clueless ang ekspresyon ng mga mukha ng magkapatid ay nagpatuloy ito. 7th year death anniversary ngayon ni Mr. Rolly. At nakasaad doon na kapag tumuntong ang 7th taon matapos siyang bawian ng buhay ay bibigyan kayo ng 20 milyon. Yan ay kung natupad niyo ang huli niyang habilin sa inyo. Congratulations! May ipoproseso na po natin ngayon ang kabuuan ng mana ninyo. Basahin niyo pong muli at pirmahan po lamang ang papel sa dulo. Habang kinakamayan ang dalawa. Pinirmahan nila ng madalian ang mga dokumento at lumabas na ang abogado matapos magpaperma. Naiwan ang magkakapatid na nakatulala sa loob ng kwarto. Hawak-hawak ang mga kopya ng dokumento na pinirmahan nila. Gustong-gusto ng ama nila na pahalagahan ang kanilang pinanggalingan at huwag tumalikod sa matatanda. Hindi nila namamalayan na higit pa sa hiniling ng ama nila ang kanilang ngayong ginagawa at isinasabuhay. Walang pamimilit, walang pagkukunwari. Pero nananaig ang pagmamalasakit at kahit alam nilang wala na ang tatay Rolly nila, hindi pa huli para magbago. Pinilit nilang baguhin ang lahat. Mahalin at i-maximize ang kung anong meron. Hindi na sila naghanap ng wala at patuloy sila sa paggawa ng tama. Alam nila, kung nakita man sila ng kanilang tatay Rolly, proud na proud ito sa kanila. 20 million? Sobra-sobrang pera para sa next goal na lang makapagpatayo ng sarili nilang Home for the Aged. Nagyakap si Jonah at Cindy habang humagulgol. Sa pagkakataong ito, napatunayan nilang ni minsan hindi nagkulang ang ama nila sa pagiging ama. Sila lang dalawang nakalimot na anak pala sila. Nakalimutan nilang suklian ng pagmamalasakit, ang pagmamahal ng kanilang magulang. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!